So yun mga kagulay, itong video na to ay binus over ko na lang. So ito po yung aming paglabas na alauna ng madaling araw. So fast forward po tayo at andito na po kami sa may area at andito na po yung aming mga daladala na aming umagahan at mga merienda, kape para po sa ganun ay dire-diretso na po yung aming trabaho. Bali kasi mga kagulay, pagkayari namin mag-harvest dito sa may sitaw ay didiretso na po kami para magbangon ng aming sitawan dahil nga ito ay bumagsak dahil nga sa bagyong Paulo. Kaya ngayon nagdagdag ako ng mga mag-harvest kasi kailangan po ng tigahawak para sa ganun ay maharbisan po ng maayos at makita yung mga nasa ilalim na bunga. So ito kasi mga kagulay, hindi kasi pwede kami mag-adjust ng harvest kahit nakatatapos lang ng bagyo at kahit hindi pa ito na ibabangon ay talagang kailangan na kailangan po namin itong harvestan. Kasi sayang po yung mga bunga na tataba sa mismong puno niya at hindi naman na po ito may bebenta na magandang presyo. So bali dito mga kagulay, inayos ko na yung ilaw dito at dito nga ay pagdating namin nagkape muna kami para sa ganun ay makapagsimula na kami. So bali 2 AM na mga kagulay at dito pa start na kami para sa ganun ay maumpisa na rin namin yung pagbabangon ng sitaw. At yan nga mga kagulay, dito na kami sa may area at sumama na muna ako para sa ganun ay tulungan yung mga aming mag-harvest kasi hindi po nila ma-harvestan to kung wala po silang tigahawak o magsasandal sa mga bagsak na sitaw. Kaya ang ginawa ko ay sinandalan ko muna yung mga bagsak. Pagka na-harvestan nila ay tsaka ko ulit to bibitawan. So para makita po yung mga bunga na nasa ilalim at para po mapitasan po na maganda. Doon nga pala mga kagulay sa price update ditong sitaw sa farm gate. So bali kasi kadadaan lang ng bagyong Palo, so wala pa sigurong masyadong buyer. Ang presyo po ng sitaw nga ay 60 pesos po kaya 100 pieces. So bali kasi mga kagulay, yung pagka gantong panahon hindi po talaga umangat agad-agad yung presyo dahil nga baha pa sa ibang mga lugar at hindi po makadaan yung ibang buyer, kaya hindi po sila makabili po sa mga bagsakan ng gulay. So medyo merong kababaan pa at mahina pa yung pagangat, halos 5 pesos lang po yung inangat niya, pero okay na din kaysa po yung time na halos bumagsak siya ay talagang parang puro puhunan na napupunta yung aming na-harvest o wala nang natitira at minsan nag-aabono pa dahil katulad niya ngayon mga kagulay, dahil nga sa pagbagsak ng sitaw o yung balag ng sitaw ay bumagsak ay kailangan po namin ibangon. So another bayad na naman namin sa mga nakakasama namin. At syempre mga gastos pa namin iba katulad na lang mga kagulay ng aking mga ini-spray na lason. So bali mga kagulay, sa ngayon yung aming haharvestin na to ay puro pambayad lang po o pang upa namin sa mga nakasama namin sa pag-harvest at sa pagbangon. Bali nga mga kagulay, itong harvest ito ay pang-apat na harvest. So bali mga kagulay, yung naipasok ko pa lang sa puhunan ay nasa 2,000 pa lang mahigit simula nung nag-harvest ako. So katulad niya ngayon, simula na naman ang pagbangon at mga gastusin, mga lason pa. Pero yung aking ma-harvest nga ngayon ay halos pambayad lang sa mga makakasama kong magbangon itong araw na to. So ito kasi na-harvest ko mga kagulay dahil nga dumaan yung bagyo. Hindi po masyado yung nakalaki yung mga bunga dahil sa pag-uulan. Plus pa nga dito mga kagulay, yung naging hangin niya dahil medyo malakas, nalagas yung ibang bulaklak. Kaya medyo magpaparami pa tayo ng bunga para medyo makabawi-bawi tayo. So gano'n naman talaga magtatanim ng gulay, lakasan lang po ng loob yan. Huwag mo isipin yung magiging pagod mo kasi pagkakalikasan talaga ang nagbiro ay wala na po tayong magagawa dyan, kundi harapin lang yung isang pagsubok na dumarating sa atin, lalo na sa mga pagtatanim na ganito. Kaya yon, sana makabawi pa rin tayo. At dito nga mga kagulay, nagsimula na nga kaming magtayo ng aming sitaw at medyo maliwanag na at maganda na yung panahon. So ito po mga nakasama ko, yung iba dito ay galing po doon sa pag-harvest nila kay tatay. So kasabay ko po nag-harvest po sa tatay ng sitaw. So bali ang ginamit ko palang pambangon nito yung one ply at nilalagyan po namin ito ng pahala. Para sa ganun ay hindi na kami gumastos pa sa pagpapaposte kasi hindi naman na namin masusulit yung balag kasi isang mga ilang buwan na lang ay babaklasin na rin to kasi taniman ito ng sibuyas. Kaya itong ginawa namin ay one ply na lang yung amin nilagay kada poste at ginawa namin ito para sa ganun malalayan lang po yung sitaw at makapag hindi ako mahirapan sa pag-spray at sa pag-harvest at makita yung mga bunga niya at hindi po matabunan. Siyempre yung ating sitaw ay maarawan na maganda yung kanyang ilalim. At dito nga mga kagulay, medyo nag-moist yung aking camera at di ko napansin ito kaya ganito kalabo yung video niya. So ito nga pala yung parte na sobra yung pagkadapa niya. Dito ako sumama kanina nung nag-harvest kasi hindi nila mapipitasan yung nasa ilalim. Kaya dito mga kagulay ay nagtabi-tabi na kami para sa ganun magpasa-pasa na lang po ng mga letting para mapadali po yung aming pagtatayo ng sitaw dahil itong mga kasama ko ay nakakontrata pa na para tumanim po ng
pipino pagkayari nitong aming pagbabangon. So sa tito ko po yun at pinagbalagan naman po ng Emerald Star yung tataniman niya ng pipino. Kaya nagmamadali din na matapos to at yung iba nga wala pa halos tulog at hindi pa ako halos nagpapahinga kaya dire-diretso yung kanilang trabaho halos maghapon at lumalabas sila ng alauna ng madaling araw. So ito na po yung naging pagbangon namin. So hindi naman ako mahirapan na harvest at hindi naman ako mahirapan mag-spray kaya nagpapasalamat ako sa mga nakasama ko kanina.